Bulacan flood control anomaly cases filed before ombudsman, mga kababayan. So ibig sabihin na i-file na daw po yung 5 kaso ng flood control anomalies diyan daw po na naganap sa Bulacan, diyan daw po sa ombudsman. So ngayon ito, pakinggan po natin. Salamat, Kelly Cordero. Isa pang balita, 5 reklamong may kaugnayan sa maanumalyang flood control project sa Bulacan na isumiti na sa Office of the Ombudsman. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman sa Department of Justice, Radyo Patrol, Steve Ras. Steve, magandang hapon. Magandang hapon, Chang. Kinumpirma ng Department of Justice na naipadala na sa Office of the Ombudsman ang 5 kaso at ang mga record nito na may kinalaman sa mga manumalyang flood control project sa Bulacan kung saan sangkot ang Sims Construction Trading. Nilinaw ni Attorney Paulo Martinez, tagapagsalita ng DOJ, nang nasabing 5 kaso ay iba pa sa mga reklamo na nakatakdang imbestigahan sa preliminary investigation ngayong araw. Kabilang sa mga respondent na inaakusang sangkot sa flood control scandal sa nasabing PI. Kasi mga kababayan, na nakalagay na thumbnail dito si Senator Joel Villanueva eh. Kasi alam naman po natin na hometown po talaga niya, mga kababayan, yung Bulacan. At alam din naman po natin na pangalawa yung kanyang lungsod, yung kanyang hometown sa nakakuha ng may pinakamalaking parte ng insertion na ginawa ni Chis Escudero nung dun sa 2025 national budget, mga kababayan. Diba 12 billion yung nakuha ng kanyang hometown. Senator Bong Revilla at Senator Joel Villanueva na kapwa nanumpatang sumite na ng kanilang counter affidavit para pabulaanan ang mga aligasyon ayon sa DOJ. Sangkot sa mga nasabing reklamo ang Wawaw Builders at Top Notch Catalyst Builders Inc. Kaugnay ng mga proyekto sa Bulacan First District Engineering Office na ipinalabas na 100% ng tapos pero lumabas na substandard o ghost projects. Naharap sina Revilla at Villanueva sa mga reklamong direct bribery, corruption of public officials, malversation sa pamamagitan ng falsification, pati na rin sa paglabag sa Republic Act number 9184 at 3019. Yan. Ayan. So ngayon ituloy po natin, mga kababayan, yung usapin na yan dito sa UNTV News and Rescue, kasi ito daw pong si Senator Joel Villanueva at ito daw pong si former Senator Bong Revilla idumalo daw po sa pagdinig ng DOJ, mga kababayan, kasi alam naman po natin na may mga matitinding isinampang kaso laban po sa kanila. Ano po, na naging dahilan, na posibleng maging dahilan para makulong po sila, mga kababayan, kung sakaling mapapatunayan na sila po talaga ay sangkot dito sa maanumalyang flood control. So ngayon ito, pakinggan po natin. Detailed commitment natin sa due process, sa legal process, kaya tayo lang dito, despite the fact na yung paniniwala natin remains the same, na ridiculous talaga yung complaint. Katawa-tawa para kay Senator Joel Villanueva ang nihaing reklamo laban sa kanya kaugnay ng flood control anomaly. Kanina, humarap si Senator Villanueva sa preliminary investigation. Alam nyo, hindi kasi masasabing katawa-tawa yan. Kung sinasabi ni Senator Joel Villanueva na katawa-tawa yan para sa kanya, para sa akin, mga kababayan, hindi katawa-tawa yan. Kasi nung panahon ng ombudsman, ay eto pong si former ombudsman Conchita Morales, siya nga po, mga kababayan, pinapatalsik na sa kanyang pwesto dahil nga po dun sa kanyang kinasangkutan sa PDAP, na kung saan, mga kababayan, na naging dahilan para siya po ay patalsikin. Kaso nga lang ang problema, pinortektahan po siya ng Senado noong mga panahon na yon. So ngayon, kung titingnan po natin, ito nga po yung salitang walang kadala-dala eh. Diba? Nasangkot na nung una pero nasangkot ulit ngayon. Sa Department of Justice. Kaugnay ito ng akusasyon na tumanggap umano siya ng 150 million pesos mula kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH District Engineer Henry Alcantara noong 2023. Ayon kay Villanueva, ang pagdalo niya sa pagdinig ay para ipakita ang kanyang commitment at pagrespeto sa due process. Pinamumuhian natin for so many years, yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% doon binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Sabi naman ng abogado ni Senator Villanueva, magkakontra ang testimonya ng mga witness na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez sa paraan ng pagbigay at kung sino ang tumanggap sa pera na umano ibinigay sa mambabatas. Our only question is how. Kasi kung iisipin talaga natin, di ba lagi ko pa naman po sinasabi sa inyo kahit nung nakaraang taon pa man, na since nalaman na ni Joel Villanueva, kasi maliwanag naman yung pagkakasabi ni Henry Alcantara, na nagbigay po siya ng 150 million na tulong kay Senator Joel Villanueva. Ngayon, tinanggap daw po yan ng pinagkakatiwalaang tao ni Senator Joel. So ngayon, kung talagang sincere
Etong si Senator Joel, bakit hindi na lang niya ibalik sa taong bayan yung pera po na ibinigay sa kanya ni Henry Alcantara? How possible is it for one man, in the person of District Engineer Alcantara, to carry 150 million in cash and bring it to that particular place he identified as rest house? Iniharap din ng kampo ni Villanueva ang dalawang witness kabilang na ang isang alias Peng na inabutan umano ng pera na tumanggi sa paratang ni Alcantara. Ang sa pagkakasabi sa, he delivered the money personally. Tatanggi talaga yan kasi madadamay eh. Natural mga kababayan, sino po ba ang tumanggap ng pera na nagsalita at umamin? Di ba mga kababayan, sino po ba ang nagnakaw ng pera ng mamamayang Pilipino na aaminin yung ginawa nilang pagnanakaw? Siyempre, hindi po aamin yung mga yan, kaya dapat lang talaga naharapin nila yung mga kasong isinampalaban sa kanila. To the senator. Pero ang statement niya doon sa kanyang affidavit, he delivered it to a certain Peng. Wala si Peng, imposible. Dumalo rin sa pagdinig si dating Senador Ramon Bong Revilla, kaugnay naman ng bukod na reklamo na may kinalaman pa rin sa flood control. Hindi ito nagpa-unlock ng panayam. Nandiyan yung spokespersons ko, nandiyan sila. So, Mensahe mo to the people. Ayon naman sa mga abogado ni Revilla, Grabe, hindi no? dapat tanggapin ang reklamo laban sa kanilang kliyente. Wala anya itong sapat na batayan para idiin ang dating senador sa reklamo. Galing anya ito sa hindi kapanipaniwala at hindi mapagkakatiwala ang source. Filed his counter affidavit to directly address the baseless allegations raised against him. So why do we say that the complaint is baseless? Well, the complaint is based on incredible and incompetent evidence. In fact, it's Kayo kasi nakawan kayo ng nakawan bago ngayon tanggihan kayo. Di ba mga kababayan, una si Joel Villanueva nasangkot sa PIDAP. Si Senator Jinggoy Estrada nasangkot sa PIDAP. Si Bong Revilla mga kababayan, di ba nasangkot din yan sa PIDAP. Pakitama na lamang po ko ngayon naulit-ulit. Yan ang problema kasi mga kababayan, naulit-ulit. Kaya nga po dapat kasi para mapatunayan kung talagang sila ay nagkasala or hindi, para pinalang nila yung mga kasong isinampa laban sa kanila. Kasi mabigat, mga kababayan, yung plunder na isinampa laban po sa kanila. So ngayon, dapat talaga silang magpaliwanag dyan. Kasi walang magandang pupuntahan yung pagtanggi lang ng pagtanggi. Kasi pag lumabas sa investigasyon na talagang nagkasala sila, tumanggap sila ng pera, makukulong po talaga sila. based on hearsay. Sina Villanueva at Revilla ang kasalukuyan at dating pinakamataas na opisyal ng gobyerno na formal nang nahaharap sa reklamo kaugnay ng flood control projects. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O diba maliwanag mga kababayan na si Senator Joel, si Senator Bong Revilla, yung may mga matataas na posisyon dito po sa ating gobyerno na nahaharap sa ganyang katinding usapin mga kababayan. Kasi nga, dapat talaga silang kabahan ngayon. Dahil maliwanag mga kababayan dito po sa revelasyon na sinabi ni Senator JB Ejercito, yun daw po mga big fish na padrino, tatablahin daw po ni Ombudsman Boying Remulla. So ibig sabihin, yung mga matatalik niyang kaibigan na big fish mga kababayan na padrino nitong mga sangkot sa maanumalyang flood control, talagang hindi po uubra yung pakiusap kay Ombudsman Boying Remulla. So ngayon, sabi po dito, basahin po natin big fish padrino tatablahin ni Boying Remulla ayon daw po kay Senator JB Ejercito. So sabi po dito mga kababayan, sa Abante una sa balita, isiniwalat ni Senador JB Ejercito na wala umanong sasantuhin si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project ng Department of Public Works and Highways o itong DPWH. Naniniwala rin si Ejercito na hindi natatakot si Remulla sa kanyang buhay dahil minsan na niyang nalusutan ang kamatayan sa sakit na cancer at leukemia mga kababayan. So ngayon, ito yung tinutukoy din ni Sir Ronald Llamas na akala nyo matatakot nyo si Boying Remulla na itutumba, gagawa ng masama pag nawala na sa posisyon, sa serbisyo. Hindi nyo na po matatakot yung taong minsan ang humarap sa ganyan. Di po ba mga kababayan? Kasi ang pananaw dyan ni Ombudsman Boying Remulla, kaya nasasabi to
ni Senator JB Ejercito, dahil nga minsan ang nagkasakit ng matindi, etong si Ombudsman, hindi po basta yung kanyang naging sakit, kung hindi, cancer at leukemia. Matinding sakit po yan mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Sabi daw ni Senator JB Ejercito, ang basa ko kay Ombudsman, mula nung nakasurvive siya rito sa sakit niya, halos 1 taon siyang nag-struggle diyan. Talagang sabi nga niya ay face death, cancer, yang leukemia saad ng senador. Sabi niya, mula noong nalusutan daw niya ito, sabi niya gusto lang daw niya gumawa ng tama at maayos, nag-iba ang attitude niya. Talagang kaya kapansin-pansin, parang mas lalong nawala yung takot niya, dugtong pa niya sa radyo interview mga kababayan. Kasi nga, kung mapapansin nyo, hindi na po talaga takot yan sa salitang kamatayan mga kababayan, kasi minsan ang humarap sa ganyang sitwasyon si Ombudsman, Boying Remulla. Kaya yung mga kaibigan niya, yung mga padrino niya, yung mga pumapadrino, dun sa mga sangkot sa maanumalyang flood control, hindi na po yan sasantuhin ni Ombudsman Boying Remulla mga kababayan. So ngayon sabi pa dito, ito, basahin pa natin. Sina Ejercito at Remulla ay madalas magkasama at magkakwentuhan sa kanilang lingguhang programa sa radyo. Kumbinsido rin ang senador na hindi makakalusot kay Remulla ang mga tinaguriang big fish kahit na magkaroon pa sila ng padrino mga kababayan. Kung talagang may kinalaman, kung talagang kakasuhan, so yun lang, sundan lang yung due process. Ani po ni Ejercito. Sinabi naman ng senador na suportado niya ang panawagan ng taong bayan na kailangan managot ang mga malalaking isda sa flood control scam. Walang walang natatakot na magnakaw o gumawa ng kalokohan sa ating bansa dahil nga wala pong nakukulong na mga malalaking tao rito. It's about time na mayroon ng certainty of punishment. Dapat may makulong nag-it pa ni Ejercito mga kababayan. Kasi, di ba nung panahon ni Duterte, kaya naman yumaman yung sina Saldico, yung sina Eric Yap mga kababayan, dahil nga hinayaan lang ni Duterte na magnakaw ang mga yan. Di po ba? Hinayaan lang ni Duterte na lapastanganin ang pera ng taong bayan kahit na humaharap ang mamamayang Pilipino sa matinding pandemic. Di po ba mga kababayan? Kaya nga ako, ang pananaw ko dito mga kababayan, dapat po talaga makulong na yung mga yan sa lalo't madaling panahon at magbayad po sila sa kanilang mga kasalanan kung mapapatunayan na sila po talaga ay nagkasala at sangkot sa maanumalyang flood control. Anyway, ituloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. Yan. Noong Sabado, pinatamaan daw ni Remulla ang judiciary, partikular na ang Sandigang Bayan dahil talamak din umano ang korupsyon dito. Sabi daw ni Remulla mga kababayan, may mga abogado na gumagapang. Kaya nga yung korupsyon sa atin, huwag ninyong sasabihin na executive lang yan o legislative. Matindi ho yung judiciary. Matindi ho yan. Yan yung sabi ni Boying Remulla. Panoorin nyo lahat ng judge. Panoorin nyo yung mga judges, yung mga justices. Panoorin natin patutsada ng ombudsman. Sabi pa dito, hawak ngayon ng ombudsman ang mga reklamo sa flood control scandal kung saan unang sinampahan nila ng kaso sa Sandigang Bayan ay si dating Ako Bicol Representative Saldico. Nag-issue ng warrant of arrest ang anti-graft court laban po kay Ko at sa iba pang mga akusado mga kababayan. So ibig sabihin, talagang ito pa lang si Saldico, aarestuhin na. Ano po, dahil nga, nasampahan na po ito, nalabsan na po ito ng arrest warrant mga kababayan ng anti-graft. Kaya dapat po talaga, tinatrabaho na para mapabalik ng Pilipinas yan at maaresto na po sa lalo't madaling panahon. Kasi kung iisipin po natin mga kababayan, talagang sa panahon ni PBBM, napapapanagot yung lahat ng mga sangkot Sa panahon ni PBBM, talagang mabibisto at madadali, matitimba itong mga sangkot na ito. Diba makukulong yung mga yan lahat? Kaya nga kahit itong si Sara, posibleng makulong din po yan. O posibleng ma-impeach mga kababayan dahil po sa mga ginawa nilang pang-aabuso sa kabanang bayan nung panahon na sila pa ang nasa kapangyarihan. So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po sa topic na yan? Nahinimay po natin. Ano po ang komento ninyo mga kababayan hingil po dito sa matinding revelasyong ito
ni Senator JB Ejercito, mga kababayan, at ano rin po ang masasabi ninyo hinggil po sa pagharap ni Senator ni Senator Joel Villanueva at former Senator Bong Revilla dyan po sa DOJ para daw po magpaliwanag at itanggi yung mga matitinding aligasyon laban po sa kanila, mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hinggil po sa issue po na yan, mga kababayan.